Hello, magandang araw mga ka-farmland. Nandito po ako sa property. So ito po ay flatland na property at marami pong tanim na fruit bearing at mga punong kahoy. So may mga niyog, durian, kakao, guyabano, lansones, langka at marami pa pong iba. So may mga hardwood din tulad po ng mahogany and yang nara. Mga ka-farmland, ang property po ay located po dito sa taas. So ito po ay sa bundok pero ang kagandahan po ay tabi po ng kalsada. Ayan, sobrang lamig dito sa property mga ka-farmland. Ang kagandahan po is flat, 80% flat and 20% rolling po. Meron pong konting slope dito sa area. And ito po ay konting linis lang. So, hindi naman siya ganun kataas sa mga damo. At ang mga damo po ay yung malalambot lang. So, ito po yung property. At ito ay may sukat na 35,905 square meters po. So, almost 3.6 hectares. Ang kagandahan po dito is TCT title ito mga ka-farmland. At may maganda siyang ilog. So, siguro dito sa location ko, naririnig nyo po yung lagaslas ng tubig galing sa ilog. So, napakatahimik dito sa property. Ang tanging maririnig nyo lang, huni ng mga ibon. Huni ng mga ibon, tsaka po yung lagaslas ng tubig, yung kampay po ng mga bawat dahon at sanga. So tara, dadalhin ko kayo sa area na yan and dun po sa may boundaryhan ng property. So dito kita ko po may mga lansones na meron na pong mga matatanda na at merong mga bagong tanim pa lang. Yan, yung pong mga niyog, namumunga na po yan. Yung pong iba, bagong tanim pa lang, yun namang iba talagang napapakinabangan na. So, ang property po ay malaki. And tatry kong maikot para mapakita ko po sa inyo. Yan, may mga puno din po ng mga kape. Mga lansones. And ito po ay malapit po sa mga ginagawang windmill dito sa bundok po ng Paete at ng Galalan. Mga ka-farmland, ang property hanggang dyan pa sa may pataas na konti na yan. Kaya lang medyo mataas na yung mga damo dyan. So, hanggang dito ko lang po kayo madadala. At ito po ay puno ng lansones. Tapos ayun, mga puno din po ng lansones at mga durian. So, ito po'y madaming nakatanim na durian. Pero, mas lamang po yung mga niyog. And ang kagandahan, ang iba nga pong niyog ay talagang fruiting na. So, namumunga na katulad po nito. Yan. Ang mga lansones niya, bibihira lang po yung
mga namumunga na. Ito tulad nito, ng punong yan, namumunga na siya. At yung mga rambutan. Ito po ay tabi ng Barangay Road, yung bagong develop po ng Santa Clara Corporation na kalsada. So maganda po yung daan. Yun nga lang po, kailangang ayusin lang yung pababa dito sa property. So meron lang pong kailangang pantayin or patagin doon sa may gilid ng kalsada. Sa mga client po or sa mga buyer, viewers po na gusto nila yung matataas ang location. So ito po kasi ay siguro mga 300 feet, 350 feet above sea level din po ito. Parang yung location namin, yung Kalayaan po ay ganun po. Ito po ay mataas din, kaya po malamig po yung klima. So sobrang presko. Nagpa-fog po dito tuwing umaga. At ang layo nito sa Saray Elementary School, kung saan madami pong kabahayan, nandun po yung elementary. Estimated po nasa 1.2 kilometers. Malapit lang, nandun po yung mga tindahan, nandun yung school. Pero ito po yung tabing-tabi ng kalsada. Ayan o, may puno po ng nara. Mga nara. Rambutan. Ito mga ka-farmland ay flat. So, pwedeng i-develop. So, depende na nga lang po sa mga kakabili. Pwede po i-develop ito as resort, farm resort. Kasi po, ang ganda po nung ilog niya, ang lapad. So, dun po sa mga nakarating na ng Tubog Falls. Ito po ay kadugsong ng Tubog Falls. So, malapad yung ilog niya. At dadalhin ko kayo dun mamaya. Ayan, sako pa po yun ng property. So hanggang doon pa at dadalhin ko kayo doon. Iniikot ko lang kayo dito sa may part kung saan medyo matataas po yung damo. Pero yung mga damo na nandun sa kabila, mas mataas pa po kasi sa akin. So wala naman po akong dalang tabas kaya hindi ko kayo madadala doon. Ayan, may mga puno po ng langka. Meron pong bahay dito yung nagbabantay. Yung tumitingin-tingin dito. Pero sa ngayon, mga ka-farmland, wala po sila dito. Ang mga damo dito ay yung mga ganyan lang po. So, mga malalambot na damo yan. Madali lang pong tabasan. Ayan po ang mga ano niya mga nyog nanlalaglag na. So madami na po yung malalaking nyog dito, yung talaga namumunga na. Tabi siya ng ilog at meron din pong sapa sa may gitna ng property kung saan pwede po yung i-develop para maging fish pond. Kasi yun po ay ang tuloy niya po ay dyan sa ilog. Yan, ito po ay langka. Ayan, may mga tanim pa pong mga durian. Estimated po na layo nito sa National Highway. So, ang National Highway po dito ay dyan po sa may Pakil. May Pakil, Pangil Road po yung daan. Papunta dito, daan po ng barangay po ng Galalan. And then, dito po, diretso po ng barangay po ng Saray, Pakil, Laguna. Estimated po na layo, mga 30 to 40 minutes po. Depende po yan sa takbo o sa drive. Dalahin ko kayo mga ka-farm nandito sa may boundaryhan ng property.
Ito po ay may mga saging na saba. Yan. Doon po yung boundary ng property, pag ganoon, padiretso. So, ayun, yung lagaslas na yun na po yung ilog dito sa may property. Mamaya, dadalhin ko kayo dyan. Papakita ko po muna sa inyo itong boundaryhan dito. And mga farmland, ito nga po, inuulit ko. Ang lot area po niya ay 35,905 square meters po. Ito po ay TCT title at ang presyo po ay 500 pesos per square meter. Ayan. So, ito yung boundaryhan ng property. Ayan. Padiretso doon. Padiretso po dyan. And then, ayan naman po dito sa side dito. Ayan. Ayan. Tapos, nandyan yung ilog sa part dyan. So, ito, madami pong tanim dito na mahogany. So, nilagyan po ng mahogany dito sa may gilid po ng ilog. Ito po ang presyo po ay 500 pesos per square meter. Pero, yun nga po, about po sa discount, sa may-ari po tayo hihingi ng discount. So, makikipag-usap po tayo sa may-ari at pwede naman namin kayong maidirect sa may-ari ng lupa. Sarap, ginhawa. Sa ngayon, itong mga farmland ay wala pa pong linya ng kuryente. So, solar po. At ang layo po nito sa huling poste ay mga 1.2 kilometers more or less po. Yan. So, yung iba na mga nakatira dito sa farm, solar po ang ginagamit nilang kuryente. And then, may source naman po ng tubig. Ayun po, meron pong hose na nakalinya pataas papunta sa bukal na connected po papunta dito sa bahay. So, yan pong bahay, yan po yung tirahan ng caretaker. Ang bahay po dyan ay yari sa kahoy. So, nandyan lang po yung ilog sa side na yan. At puntahan natin mamaya pag naiikot ko na po kayo sa area. Mga ka-farmland, magandang property. Kulang lang po sa linis. Hindi na po nasikaso ng may-ari ng lupa. Kaya po nag-decide sila na i-for sale na lang po ang property. So, ito yung kubo. Yari po sa kahoy. May mangga at mga kakao na nakatanim.
Ayan po ang mga lansones, durian at mga nara. So sa part dito, madami po ditong lansones at rambutan at yan po ay mga namumunga na. Gaya po nga nito, yan puno po yan ng lansones. Ito mga ka-farmland ay 35,905 square meters. Titled property, 500 pesos per square meter po ang presyo ng may-ari ng lupa. Yun po ay nakadepende sa may-ari ng lupa kung makaka-discount po or bahala na po kayong mag-usap ng may-ari ng lupa para sa aming mga client. So ito po ay 1.2 kilometers po dito sa may school ng Saray. At along Barangay Road po, may kailangan lang pong ayusin para po makapasok ang sasakyan dito sa property. And along Riverside din po, so maganda po yung ilog, malaki. Mamaya ipapakita ko po sa inyo. So dito po 100% flat. Doon po sa banda doon, meron pong medyo rolling. 3.5 hectares po ito, more or less. At marami pong tanim na fruit bearing, mahogany at saka po mga hardwood meron din. So mga farmland, ideal po ito for farm lot. And para din po halimbawa sa mga gusto pong gawing resort, pwede din po private resort, camping site. So pwedeng pwede kasi flat po yung property at meron po siyang ilog. So mga farmland, ito po ay along sa Barangay Road at malapad po yung kalsada. Galalan, Barangay Galalan po ang daan papunta dito mga ka-farmland. So, mataas tong lugar pero maganda po yung daan. Ayan, yan po yung riverside. Papahapyawan ko pong ipapakita po sa inyo. Ayan, ganda po niyan. Dito sa area dito, madami din pong durian na itinanim yung may-ari ng lupa. Ganda po nito pag nalinis na. And ang layo po nito sa National Highway, estimated po mga 35 to 40 minutes po yung drive or nakadepende po sa driving po ng mga pupunta dito. Kami, palibasa mabagal, inabot kami ng ganong oras. Ayan, yan po ay puno ng durian. So, mga bagong tanim po yung naan dito sa area dito. Yan o, ang dami po, mga bagong tanim po yan. Yan o, mga bagong tanim po dyan ng mga durian. Ayan. Tinatry ko mga ka-farmland na ikutin tong buong area pero parang hindi ko kaya kasi may part nga po na medyo lampas sa akin yung sukal pero kita naman po yung kapaligiran. Yan po, ayan. Yan yung durian medyo malaki na po yung nandito. Tapos mga farmland, pag nalinis po, makikita po yung mga area na pwede pa pong taniman ng iba pong prutas or punong kahoy. Meron din po itong mga paper tree. Diyan po sa area diyan, madami pong paper tree. Kung tawagin po sa amin ay palakata or alpakata, mga ganun po. Ganda po ng farm lot. Kaya lang hanggang sa maganda na lang ako. Wala pa po kaming kakayanan. Kaya po ito ay aking binablog para po makita
ng mga prospect buyer natin na naghahanap ng ganitong klase ng farm lot. Yung po bang tabi ng kalsada, accessible po, although wala pa pong linya ng kuryente, mga 1.2 kilometers pa po yung layo, pero meron namang alternative na pwedeng pagkunan kung paano magkakakuryente, yun nga pong solar. So pwede po dito ang solar. So mga farmland, ito. Ayan. Malapit na po ako dun sa area kung saan pwede po ang doon, ang fish pond. Ito po ay title property mga ka-farmland, and along Barangay Road din, bagong develop po. So, connected po din yung kalsada na yan, papunta po ng Barangay San Antonio, Kalayaan, Laguna. So, pwede na po kami dyan dumaan pauwi. Pauwi sa aming bahay. Ayan. So, mga ka-farmland, ito po yung pwedeng gawing fish pond. Yan. Yan po. May konti pa pong sakop dyan. Madami pa pong tanim doon sa kabila at malalaki pong puno. So wala lang po kaming dadaanan kasi po nalaglag po yung tulay doon. So ito pong sapa na yan is nasa loob po ng property. So pwede po siyang i-develop. And yun po yung ilog. So dun po yung tuloy pa ibaba ng tubig. Ayan. So yan po. Yan po yung sinasabi ko na pwede pong i-develop nyo as fish pond. Kasi yung area niyan is kasama pa po yan sa property. Yan. At kung mapapansin nyo, yung tobo na yan, po is nagsusupply ng tubig papunta po dun sa sitio, dyan sa may elementary school, tsaka po dyan sa may high school. Yan. So yan yung sapa, connected papunta po ng ilog. So ayan po yung ilog. Yan po yung ilog dito sa loob ng property mga ka-farmland. So ayan. Ito po yung nasasakop ng 3.5 hectares. So hindi ko pa man napuntahan yung doon sa dulo kasi medyo mataas ang damo, pero at least na ipakita ko po yung part dito sa 3.5 hectares. At inuulit ko mga farmland, ito po ay ang layo po sa National Highway ay 35 to 40 minutes drive po. Meron po dyang restaurant sa may Barangay Galalan. Doon po kasi ang daan papunta dito sa property. Pero pwede din naman po dumaan sa Barangay San Antonio, tuloy po sa may Tatlong Cruz, dire-diretso po papunta po dito sa may Tubog Falls. Napakaganda na po ng daan dito sa kabundukan mga ka-farmland. So yun nga po, may mga ongoing po na ginagawa dito sa kabundukan, katulad po ng mga windmills na yan. At the same time, kahit papaano, na-develop at nagkaroon po ng kalsada ang mga farmlot dito. So, isa't dalawa po ang pangyayari nga na yan, pero yung iba po, pabor na din po kasi nagkaroon po ng kalsada ang kanilang mga property. Mga farmland, inuulit ko, ito po ay titulado. 500 pesos per square meter. Along Barangay Road and along Riverside. So ipapakita ko po sa inyo yung ilog. Doon nga lang po sa may magandang daan. Ayan, medyo malabo po kasi gawa nga po ng nag-uulan.
Ayan mga ka-farmland, ipapakita namin sa inyo yung supply ng tubig dito galing dun sa bukal. Yan, naangatin ni Mr. Ka-farmland yung hose na nakasuksok. Yan po ay ginagamit nila dun sa loob ng bahay. Oh, lakas ano. Ang lamig. 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 Yan po. Yan po yung supply ng tubig dito. Tamis ng tubig. So, ayan po yung hose. Yan po yung blue. Galing po yan sa bukal. Ayan po, oh. Galing pa po yun doon sa kabila. Ipakita ko po sa inyo dito yung ilog. Ito po ay yung ilog na karugtong po nung nasa Tubog Falls yung pinupuntahan namin pag mahal na araw. Yan ang mga farmland. Ito po ay boundaryhan na ng property. Wow, ang ganda. Ayan mga farmland. Ito po ay boundaryhan na po ng property. Kasi ayan po yung property. Yan. Yan po ang property. Ito po yung boundary niya, ilog. Ang lakas po ng supply ng tubig dyan. At dun po sa part na yun, may part po na malawak at mas malalim. At yung hindi masyadong mabato. Umpisaw po tayo dito. So ayan ang mga farmland. Merong mga halaman dito sa ilog mismo. Para po sa mga client namin na gusto po yung ganito, yung malawak na ilog, message nyo lang po kami para po sa viewing dito sa property na ito. Talagang nakaka-relax po dito. So tahimik, at sabi nga po nung isang artista, back to basic nga daw po. Kasi sa ngayon, wala pa pong signal yung cellphone and wala pong kuryente. Pero soon, dyan po naman sa may barangay, dyan sa sitio, meron pong mga wifi, yung piso wifi po. Akyat kami dun sa taas mga farmland para maipakita ko po sa inyo yung kalsada. Mga farmland ng kapaligiran dito. So ayan yung kalsada at ayan ang tinatayong mga windmill. Ayan mga ka-farmland, ito po yung kalsada dito sa may property. Ayan po mga farmland, ito po yung kalsada. Tapos nandyan po yung property. Ayan. So ayun po yung school, kita na dito. So ito po ay mga 300 meters lang from dito sa property. Kasi ito na po yung property. Ayan. Ito po yung along barangay road niya. So ito po yung kalsada. And then ayan yung property. So yan po yung entrance ng property. Galing doon. Yan po yung kalsada. And then ang property po ay ito. Sa yun lang yung school, yung elementary school, yung may pula na yon. Then ito po yung property na yan. So ito lang po yung aayusin. Pag gusto pong makapasok ng sasakyan, papunta dun sa property. Yan. Ito.
Kailangan pong konting linis, bulldozer or backhoe papasok dito sa property na ito. Kasi po dito po yung medyo sloping. Yan. Ito kasama na po yan sa property. 3.5 hectares po. Located po dito sa barangay po ng Saray, Paquil, Laguna. So ayan, yung mga niyog na yan kasama pa po yan sa property. Ito po yung kailangan lang pantayin or maayos para po maipasok yung sasakyan. Although pwede din po dun sa kabila kasi talaga may latag na bato na siya. Konting develop lang. Pero ito po kasi talaga yung along barangay road po na entrance ng property. Yung sa may side doon, medyo mataas nga lang po yun. Pero yan po, frontage pa din po yan ng property sa kalsada. Ito po yung part na sloping. Ayan po, yung mga truck na yan ang nagdi-develop po dito ng kalsada. So hanggang doon pa, ang along barangay road nitong property. Ito po yung may slope na part ng property. So inuulit ko, ito po ay 35,905 square meter. Title property po, flat and slope. Dahil fruit bearing, riverside, may pwedeng gawing fish pond. 80% flat, 20% slope. Located po ito sa barangay Saray ng Paquil, Laguna. Yan, tahimik na tahimik dito. Bye bye mga Fablands. See you for the next videos.